In this video mga kapadyak, meron tayong i-unbox at i-frame check na 3 frames. 1, 2, 3. Ito yung bagong labas na frame from Dartmoor. Available na ngayon dito sa market natin. Itong mga frames na to is pwede siyang mabili sa Bisikleta Buen Viaje. Kung interested kayo, pwede kayong mag-message dun sa FB page nila or pwede nyo ring i-check dun sa website nila. Pag sa website nila kayo bibili, pwede kayong gumamit ng coupon code na Andeahon para makalibre kayo ng shipping. Or kung hindi kayo ganun kasanay na mag-order sa website, pwede rin sa FB page nila, sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa Andeahon, i-grant pa rin nila yung free shipping sa inyo. Saan natin? Ito mga kapadyak yung Dartmoor Rockbird. Full suspension, enduro and trail yung kanyang discipline. Bali kasi itong Rockbird, may dalawang configuration siya. Isa long travel, syempre, 160 for enduro, tsaka isang shorter travel, 140mm. So, more on pang trail yun, less aggressive. Pero, ang kagandahan dito, sa isang frame na yun, pwede mo siyang magawa yung dalawang yun. Kasi, bali, parang papaltan lang yung mounting ng rear shock, tsaka gagamit lang ng mas maikling stroke ng rear shock. I'm not sure kung available sa atin yung configuration na yun, yung walang rear shock. Pero kasi mas maganda, mag-decide ka na kung ano bang klase ng pag-MTB yung gagawin mo. Tapos, bilhin mo na may rear shock na kagad siya. Kung ano yung configuration na gusto mong i-set up sa kanya, yun na agad yung kunin mo. So, ito yung Cosmic Blue na colorway. Parang medyo similar sa colorway ng 2.6 player ko. Ganda! Grabe. Yung decals niya, hindi ganun kalata eh. Parang stealth yung naging dating. So, may decals dito sa ibabaw, dito sa ilalim. Sa gilid, wala. Yun yung maganda sa mga dart. Hindi siya halata eh. Hindi masyadong kita. Kasi nagbe-blend yung kulay. Bali, black yung ginamit na decals. Tapos, yung overall finish niya is shiny na metallic yung dating. Nag-iiba-iba din ng kulay. Depende sa tama ng liwanag. May blue, may purple. Ganda. Ganda ng pagkakakulay sa akin. Ito na yung Dartmoor Rockbird na bago. Bali na feature na rin natin dito sa channel yung Blackbird tsaka yung Thunderbird. So ito naman yung Rockbird, yung mas bago from Dartmoor. Sa mga hindi pa nakakilala kay Dartmoor, yung Dartmoor na brand is galing siyang Poland. May reputation na rin naman siya pagdating sa mas aggressive na mountain bike riding. Kilalang kilala naman siya dito sa atin, sa ibang bansa din. Hindi nga lang sila ganun ka-aggressive sa marketing kagaya ng ibang mga big brands na nagbabayad ng mga kilalang mga pro riders. Ang kagandahan naman doon, hindi nila kailangan na taasan yung magiging price ng mga products na nilalabas nila, di ba? Kasi ganun lang din naman yung sistema nun eh. Pagka ang isang item ay pinopromote ng isang kilalang sikat na pro, di ba? Siyempre, babawiin nila yung babayad nila doon. Sinong mag-shoulder nun? Eh di siyempre yung consumer. Ang maganda dito kay Dartmoor, naglalabas sila ng magandang quality ng mga produkto, pero yung price is hindi kailangan na sobrang taas. Kaya yung mga Dartmoor product, goods na goods ang quality at a price na mas maraming makaka-afford. Etong Dartmoor Rockbird is an aluminum frame, walang carbon option as of now. Recently, yung Thunderbird lang yung nilabas nila na merong carbon option. Pero usually, common sa mga nilalabas ni Dartmoor, halos puro mga aluminum siya. So yung Thunderbird, yun yung 29-29 na front and rear. Tapos eto naman is 27.5 sa likod, 29 na sa harap. Yun yung tinatawag na mallet. Yung mga mallet setup, straight out of the box. Eto, nung din-drawing yung geometry nito, decide na siya as mallet. Kasi kung mag-convert ka lang ng mallet, may mga compromise kang kailangan gawin eh. Eto, mallet na talaga to. Bakit ba nauso yung mga mallet na yan? Ano ba meron sa mallet? Sa mallet kasi, ginagawa nila na pagsamahin kung ano ba yung advantage ng 27.5 tsaka ng 29. Bali, kung 27.5 yung likod mo, mas madali mong maililiko-liko yung bike, mas playful siya. Ako mismo na-experience ko na rin naman yung mga naka-29er din sa inyo na alam naman natin na yung 29er is medyo tricky siya iliko. Medyo challenging siya iliko-liko. Kasi nga, mahaba yung bike. Yung turning radius ng isang 29er is mas mahirap siyang i-manage compared sa 27.5 lang yung wheel size. So dito, ginawa nilang 27.5 yung likod para mas madaling i-maneuver yung bike, mas playful siya. Sa harap, 29er naman, ang kagandahan naman pag 29er yung harap, sagasa ka na lang. Kahit anong sagasaan mo, gugulungan lang niya ng 29er kasi nga, malaki yung diameter ng gulong. Baliwala lang yung mga obstacles na magugulungan niya. Yun yung advantage naman ng 29er compared sa mga
mas maliit na wheel sizes. Yun yung kagandahan sa mallet. Ako personally, hindi pa ako nakatry na isang mallet na setup. Hindi ko pa mabouch yung experience kung ganun nga ba talaga. Pero curious din ako. Gusto ko rin siya masubukan. Coming from a full 29er na setup. Suspension travel nito is 160 harap tsaka likod. Pero yung harap, pwede mong kabitan pa siya hanggang 170. Okay lang din dito sa frame. Yung ganun travel na yun is for enduro. So, nabanggit ko nga, merong trail version to. 140, iba yung rear shock na nakalagay sa kanya. Na more on pong trailing. Short na travel, mas okay siyang padyakin. Pero sa experience ko naman sa mga Dartmoor na mga bike, lalo doon sa Blackbird ko, pag pinapadyak ko naman siya, hindi naman siya yung parang nagpe-play lagi kada padyak. Kada isang padyak, magpe-play yung likod. Hindi naman ganun. Kahit wala siyang adjustment para ilap. Hindi ko na kailangan yun. Sobrang na-okayan ako sa kung ano ba yung pagkaka-design ng suspension niya. Pero yun nga, yung Blackbird, iba rin naman yung suspension nun. Single pivot yun. Ito is horse link na yung ginamit dito. Ang gandahan naman nito compared dun sa single pivot ng Blackbird. Ito is mas progressive naman to. Na dito pwede kang gumamit ng coil na suspension sa single pivot kasi hindi siya advisable kasi nga linear siya. Ako hindi ko pa rin na-experience to. Kung ganito yung horse link, kung ano bang pagkakaiba ng ride feel compared sa single pivot, hindi ko pa rin mabouch. Pero gusto ko rin siya ma-experience. Gusto ko rin siya matry. Yung overall weight ng frame, lalagay ko na lang dyan sa screen dahil lobat yung pantimbang ko. Pero hindi naman siya ganun ka sobrang bigat. Mas mabigat pa rin para sa akin yung Thunderbird na pre-ride. Yung 27.5 na Thunderbird. Napakabigat nun. Ito, wala, normal lang naman. May sizes din na pwede mapagpilian. Depende sa height mo. Head tube niya is tapered IS4252. Yung headset na pwede sa kanya. Integrated or built-in na yung cup na nilalagyan ng bearing. Hindi mo na need mag-press ng bearing dito. Babagsak mo na lang yung bearing dyan, malalagay na. Internal cable routing, may pasukan dito ng cable, kabilaan. So dito, dalawa papasok dito para sa shifter tsaka sa brake cable. Dito sa kabila naman, yung para sa dropper. Magandaan pa dito, meron na siyang mounting para sa battle cage. So kasi sa Dartmoor Blackbird, wala, hindi kaya. Sobrang sikip. Dito yan, meron siya. Dito lumalabas yung mga cable, papunta sa dropper post, papunta sa rear brake, papunta sa RD. So syempre, 1x na lang naman yung ganito. Hindi na nagtutubay. Yung mga ganitong mga enduro bike, 1x na lang. Ewan ko, nakikita nyo na nag-iiba-iba siya ng kulay. Pag tinatamaan ng liwanag, naging parang blue na medyo dark, tapos purple. Depende sa tama ng liwanag. May digas dito nakalagay Rockbird, pero hindi ganun kabasa. Hindi siya ganun kita. Tapos sa ilalim nandiyan Dartmoor na logo. Hindi rin ganun kabasa, di ba? Hindi siya ganun kahalata. Tapos saan pa ba? Sa seat stay sa loob, meron decals. Dito may nakalagay Ride Your Way. Tapos dito nakalagay yung frame specs niya. Nakalagay dito aluminum, enduro / trail, small size. Reach nito is 430mm, 29 and 27.5 mallet wheels. Yung bone geometry, pwede nyo ma-check dun sa website ni Dartmoor. Nakapost naman dun. Yun din yung kagandahan sa ginagawa ni Dartmoor is available lahat ng info tungkol dun sa frame nila dun sa website nila. Pwede nyo i-check dun. Yung BB niya is threaded, napakadali ng installation, maintenance, saka less chance na mag-aaral ng mga creaking kesa kung press fit pa yung nilagay. Wala nga lang siyang ISCG05 na tab. Wala nakalagay dito. Yung mga link ng suspension, ito yan, sa malaking to. Not sure kung ito lang yung pinapalitan para sa shorter travel or pati ito. Max type bearing yung gamit dito na subok ko na rin naman. Yung sa akin kasi Blackbird, naka max type bearings din yun. Hindi naman ako nagka-problema. Mostly mga rides ko pa nga doon, putikan, basaan. Nung binuksan namin, chinek namin, goods pa rin naman. Hindi naman nagano siyang kalog. Kaya maganda yung seal ng mga max type na bearing na ginagamit ni Dartmoor. Yung pagka-internal cable routing neto, lalabas dito sa down tube, papasok dito sa chain stay. So magi-internal siya dito sa loob nitong chain stay, papunta dun sa RD. Tapos yun sa preno naman, dito na sa ilalim, hindi na siya kailangan pumasok dito sa chain stay, papunta dito sa preno. Na yung mounting point para dun sa preno is nandito sa ibabaw, so hindi ka magkakaroon ng problema. Sa clearance nung caliper, kung kailangan mo siyang pitin, kailangan mo siyang i-adjust, napakadali, dito na siya sa ibabaw. Rear hub spacing is 148mm, through axle, bus hub spacing siya, tapos gumagamit siya ng UDH. Yun yung tinatawag na Universal Derailleur Hanger na galing sa SRAM. Kagandahan nun is napakadaling humanap ng RD hanger. Hindi siya yung parang specific lang dun sa frame na yon. Kasi pag UDH, isang sukat na lang naman yan nagkakaiba. Iba na lang yan sa tread pitch. Yun na lang yung pagpipilian mo, either 1 or 1.5 na tread pitch. Napakadaling humanap niyan. May mumurahin, may original na SRAM. Hindi ka magkakaroon ng issue kung kailanganin mo na magpalit ng RD hanger. Since etong RD hanger, ito kasi yung sacrificial part dun sa frame na pag nagkaroon ng impact dun sa derailleur, yung hanger yung sasalo. Hindi yung
RD, hindi yung frame. Kaya yun yung maganda dito kasi UDH na yung ginamit. Medyo future-proof na din. Size ng seat post na ito is 30.9. Yun yung usual sa mga Dartmoor na mga frames, 30.9. Di ko lang alam kung bakit 30.9 pa din sila. Ayaw nilang mag-upsize sa 31.6. Pero 30.9 malami pa rin naman tayo mabibili ng mga dropper post para sa size ng seat post na yan. Yung rear shock na nakalagay dito is X-Fusion H3A RCP. Air na to, may rebound adjust, may low speed compression adjust, may 1, 2, 3 na position. Not sure kung ito ay open mid-firm. Hindi natin ma-check kasi hindi naman natin matatry na laruin etong shock na to pag andito lang sa frame na to. Sinearch ko tong X-Fusion H3A na rear shock. Nakita kong price nito nasa $400. So, nasa 20 plus siya. Rear shock pa lang. Ito yung medyo nasa mataas-taas na level ng rear shock galing sa X-Fusion. Sa loob ng box, aside dun sa frame, meron pang eto, mas maliit na box. Bali, may kasama siyang, hindi, ano lang to, parang dummy shock. Nice kasama na to. May kasama na siyang chainstay protector. Ayos Bali, itong chainstay protector na to, dito yan. Rubber material siya, hulma na siya kagad dito. Hindi mo na need gumamit ng ibang chainstay protector, meron na siya. Hindi pa nga lang nakakabit, ito yung magkakabit, parang, ayan, dinidikit lang naman siya. Pero hulma siya dito, saktong-sakto siya. Yan. Sa Blackbird ko, nakaganto ko. Pang Thunderbird yun, sakto rin naman sa Blackbird. Magkano rin bili ko dun, parang sa 1.5 din yung ganto. I think eto rin yun, same lang to. Maganda kasya dito, tsaka meron na. Yun yung kagandahan. May included na doon sa package. So, di mo na need na bumili ng chainstay protector. Siyempre, purpose nito para pag tatama-tama yung chain mo doon sa chainstay, pag dumada ka sa matagtag, nagdo-drop ka, hindi magagasgas yung pintura, tsaka tahimik yung drivetrain. Pagkaganon. Yun yung kagandahan doon. Tapos, ano ba? May maliit pa na box na kasama. Check natin kung anong laman. Ayos Okay. Ito yung laman ng maliit na box. Assembly parts. Ibig sabihin, ito nga lang yung kasama. Lower part na mounting ng rear shock. So, kasama na to. Ibig sabihin, pag ito naman yung ginamit mo, pwede ka nang gumamit ng mas maikling length ng rear shock para maging 140 siya. Ito na yung kasama. Bale, ito. Dito yan. Dito yan papalit. Yan. Pakagamit ka na nung mas maiksi na rear shock para maging 140 siya. Papalitan mo lang yung part na to, ito lang, kasama na. Yun yung maganda ngayon. Ibig sabihin, hindi mo na need mamigli kung bibili ka ng 140 o 160. Kung halimbawa, naisip mo, ano lang ako, 140 lang kasi ayoko naman masyadong aggressive ng mga enduro. Gusto ko trail lang, yung saktuhan lang. Siguro hindi ko need ng 160, 140 lang ako. So, hindi mo na kailangan i-consider yung ganun kasi bilhin mo to, 160, kung mahabaan ka, paltam mo neto, hanap ka ng saktong rear shock, meron ka ng 140 na trail bike. Pero kung eventually mag-progress ka, maging mas aggressive ka na mag-ride, meron ka pa rin ng 160 na enduro na frame. So parang 2-in-1 na agad. Galing, kasama na to. Usually yung mga ganito, binibili pa ng bukod to Sa iba. Yung iba nga wala Parang customized pa. May mga specialist na gumagawa ng mga ganito, mga rocker link, yung mga ganun. Kung nakikita nila na malaki yung market para dun sa specific model ng bike na yun. Kung hindi ganun kasikat yung brand, yung model is wala talaga mahanap. Ito pa yung kasama. Ito naman yung sa cable routing niya. Ito yung mga takip nung butas nung frame. And yun. Tapos, mukhang mounting lang ata to para dun sa dummy suspension. Hindi man nata kailangan. Ito naman yung isa. Check din natin kung ano laman nito. Nung nakalagay dito, Rockbird din, Enduro Trail. Okay. Dali lang natin ang kanyang protective palaman. Same lang din. Ito is medium size. So, meron kang pwedeng pagpilian na kulay. Nakita ko madami din. Pero ang andito sa atin na pwede natin mapakita yung Cosmic Purple or Cosmic Blue. Tsaka etong raw na silver. Ito is parang raw ang dating niya. Pero hindi siya actually raw. Na bare aluminum lang. May paint siya na silver ang kulay. Na metallic. Tapos syempre may top coat pa din. Dito sa ibabaw, ayan yung sinasabi ko na logo ni Rockbird. Rockbird logo nakalagay dyan sa ibabaw. May ibon. Tapos yan, parang dahon. Tingin ko dyan dahon. Tapos, dito sa ilalim, Dartmoor logo. Yan, parang dahon yan. Tapos logo ni Dartmoor. Hindi siya kita dun sa cosmic na kulay. Tapos dito, hindi rin maipakita masyado pero meron dito nung mga icon ni Dartmoor, yung bundok, yung bike, beer, tsaka Yeboy hand sign meron. So, dito rin nakalagay yung kanyang enduro spec tsaka trail spec. Travel sa enduro spec 160. Yung size ng shock niya is 205 yung haba, tapos 65 yung stroke. Tapos yung trail spec niya, travel 140 mm. Tapos yung sukat ng shock niya is 185, tapos 50
460 yung stroke. Hindi natin nakita yun dun sa Cosmic kasi hindi ganun kahalata. Dito sa likod ng seat tube, meron pa rin nakalagay. Same usual na ginagawa ni Dartmoor, nilalagay nila dito. Aluminum, enduro/trail, medium size naman ito. Reach nito is 460. Tapos 27.5 mallet wheels. Tapos ride your way, dito nakalagay. Yung loob na itong seat stay, yan, meron ding dahon. Tapos yun lang, wala na. Malinis tingnan. Sa gilid, yan, di mo kita, no? Wala kang basa sa gilid eh. Napakalinis tingnan. Dito pala sa harap, sa head tube, may logo ni Dartmoor. Ganda. Solid, oh. Same lang doon sa pinakita ko na una. Size lang yung nagkaiba tsaka kulay. Siyempre, ibang size, mas mahaba. Nung tinitingnan ko yung reach nito, mas mahaba pa to kaysa sa reach ng Blackbird ng same size. Kino-compare ko yung geometry, pero ang maganda dito yung chain stay. Pinaka nagustuhan namin. 430 lang yung chain stay niya. Ang iksi. Since 27.5 yung likod niya, hindi niya kailangan ng mahabang chain stay para mapagkasya yung 29er. Nagawa ni Dartmoor na gawin maiksi yung chain stay para maiksing chain stay, mas playful, mas ramdam mo yung acceleration, mas madaling iliko-liko. Since maiksi nga yung likod. Madaling iwili, yung mga ganun. Madaling laruin yung bike. Pag maiksi yung likod. Kung ba nasa loob na ito. May dalawang box. Double check natin yung laman ng dalawang box. May dalawang box dun sa loob ng box, pero ito, wala siyang laman. Parang ano lang, patungan lang, palaman lang siya. Tapos ito, the usual, kasamang chainstay protector, so, dummy na rear shock, sa plastic. Tapos usual assembly parts, pinakita ko kanina, pero double check na rin natin. Shock mount, internal cable routing, yung mga cable ports. Meron pa ulit dito isa. Ito, last na to. Ito naman is, ganun pa rin, Rockbird pa din siya. Labas lang natin, ha. You know. Ito naman yung Dartmoor Rockbird Junior. Kung may anak kayo na nag-aaral ng interest din na mag-mountain bike, mag-trail. Challenge kasi yung maghanap ng bike na swak para sa mga bata. Sa mga small riders kasi usually kapag gagamit ka ng regular size bikes na pang-adult tapos small, pipilitin mo yung small, malaking gulong, magiging mataas yung bike, hindi abot. So, yun yung problema sa ating mga junior riders. Kaya ginawa ni Dartmoor, naglabas siya ng Rockbird Junior. Eto yun. Ang kagandahan ngayon, pinasok din ni Dartmoor Philippines etong Rockbird Junior. Kaya yun, may cater nila yung mga bata natin ng mga trail riders. Sabi nga nila, start them young, di ba? Habang bata, turuan na kung paano ba mag-ride ng mga trails. Tapos syempre, kagandahan, sa nakikita ko sa mga tropa natin na merong mga chikiting na nasasama nila sa ride, sabi nila parang nagiging automatic visa na daw nila yun. Kasi nakapag-ride sila, pinapayagan sila ng mga commander nila mag-ride kasi kasama yung anak. Siyempre, banding na rin yun, kasama yung anak. Eto na yun, yung upgrade. Ito na yung magandang bike para sa mga junior riders natin. Rockbird Junior. Halos same design lang din. Aluminum, tapos tapered head tube, ganun din. Threaded BB, full suspension, horse slick, ganun pa rin. Dinesign nga lang to na mas maliit. Ang nakalagay dito, etong junior frame, may reach na 400mm, tapos 27.5 sa harap, tapos 26 sa likod. Kagandahan nun, widely available naman. 27.5 tsaka 26, so hindi ka mahihirapan na maghanap ng parts na ilalagay. Mallet wheels pa din. Ibig sabihin, mas maliit sa likod, mas malaki sa harap. Ito yung blue na colorway, yung pwesto ng mga decals, ganun pa din, same pa din. Internal cable routing, kabitan ng battle cage, may dropper post. So basically, pinaliit lang talaga. UDH sa likod, boost, yan, pinaliit lang talaga na Rockbird. So Rockbird Junior. Yung rear shock nga lang nito is hindi siya kagaya nung nandun sa Enduro version na malaki. Expression pa din, pero O2 Pro yung gamit na rear shock. Medyo mas simple siya. Adjustment niya lang is rebound. Siguro di naman need masyado pa. Ang travel nito is 160. Dito sa 26, 27.5, 160 na yung travel. So harap at likod. Tapos ang size ng rear shock is 205/65. Sa website ni Dartmoor, may nakita pa ako dun na Rockbird Junior S. Parang yun naman is gumagamit siya ng mas maliit na wheel size pa kesa dito. Ibig sabihin, kung ito is malaki pa rin, usually kasi pag sinasabi malaki, yung bike is yung rider tumayo sa ibabaw ng bike kung tatama ba siya dito. Pag nakatayo lang siya, nakatapak siya sa lupa. So, dapat hindi. So, meron pa mas maliit dito. Yun naman, gumagamit na yun ng mas maliit na wheel size sa harap, mas maliit sa likod. Parang 26 harap, 24 likod, parang ganun na tayo. Tapos, mas maiksi na rin yung travel nung frame na yun, tsaka nung fork na pwedeng gamitin doon. So, nangyari, parang trail version yun. So, eto is 160 Enduro. So, kung gusto mong sumabay din sa'yo yung
yung anak mo pag-enduro, siyempre hindi naman mabibitin sa travel 160. Sobrang solid na neto. Check pa natin kung ano yung laman dito sa loob na itong box. Meron pa kasing nakalagay sa box. Meron din na ito. Yun, dami rear shock. Tapos chain stay protector. Meron din. Tapos ito, assembly parts. Check natin. Cable routing. Pangkabit ng dami rear shock. Yun lang. Ano na. Maganda dyan, meron na neto. Chain stay protector. Hindi mo na need na bumili. Double check natin yung specs. Baka may nalampasan tayo eh. Yung Rockbird Enduro, dalawa yung colorway na pwede mapagpilian. Yung Cosmic tsaka itong Dark Chrome kung tawagin. Bali pag Rockbird Enduro version, nakalagay na dun na rear shock. Itong Xfusion H3A RCP. 160 ang configuration. Yun na yung stock niya. Sabi, etong Rockbird daw, ito pala yung successor ng Blackbird tsaka ng Bluebird na frames. O nga no? Kasi yung Blackbird, yun yung Enduro, yung Bluebird, yun yung trail version ng Blackbird din. Parang pag Bluebird, trail siya. Tapos, since etong Rockbird, dub as successor ng Blackbird and Bluebird, nirelease din nila na available sa Enduro and Trail na haba ng suspension. Eto, madali daw iahon, sarap ilusong, playful. Etong aluminum, mas magaan kaysa sa mga Thunderbird. Siyempre, pansin ko na rin naman, kahit sobrang tagal ko na nabuhat yung Thunderbird, hindi ko makakalimutan kung gaano kabigat yun. Eto, magaan talaga siya, mas magaan siya sa Thunderbird. Siyempre pag aluminum, hindi mo siya ganun bebabyhin kasi pag carbon, parang matibay naman ang carbon, wag lang sa mga hard impact like kung tatama sa bato, mga ganun. Pero at least, ito, hindi mo babyhin. Kahit may batong tumama sa kanya, okay lang. Magdident siya, pero hindi mo siya masira. Buo pa rin siya. Yung kagandahan pag aluminum. Sabi, ang isang advantage ng horse link na design, aside sa pagiging progressive na hindi mong lagyan ng coil na rear suspension, is yung kanyang response under heavy braking. So, yun yung kagandahan sa horse link na design. Yun na yung gamit dito sa Rockbird. Yung feel, pag nira-ride, bottomless daw yung feel. Weight neto, without shock, etong frame is 3.6 kilograms. Magaan nga kasi Thunderbird, pag-aalala ko sa Thunderbird, nasa 4 point something yun. Tapos available sa small, medium, large. Hindi ko lang sure kung nagpasok ng large dito sa atin sa Pilipinas, pero si Dartmoor naglabas siya ng small, medium, large. Yung small, yung Cosmic kanina, tapos etong Dark Chrome, eto medium na. Max chainring size na pwedeng gamitin is 30-40. Tapos max tire size 27.5 by 2.6. Geometry, syempre magkakaiba, depende sa setup. Kung gamit mo yung etong mahabang shock or yung mas maikse. Yung reach na iiba. Siyempre kung ano yung gagamitin mo, mas humahaba yung reach kung gagamitin mo yung mas maiksing travel. Stock, mababago din. Mas iksi yung stock pag gagamitin mo yung mas maiksi yung travel. Yung chainstay, siyempre, fixed na yan. 430. All sizes, yun din yung maganda dito. Pare-pareho lang. Tapos head tube angle, magkakaiba. Siyempre, slack pag yung gamit mo yung mahaba na travel. Tapos mas nagiging stiff siya. 66 degrees pag yun naman mas maikse. Which, ang nagagawa naman mas madali mo siyang mapapadjack like sa mga paahon, mas madali siyang iahon. Wheelbase, siyempre iikse pag gamit mo yung mas maiksi na rear shock. Standover, yun nga lang. Mas mababa yung standover pag gamit mo yung mas maiksing rear shock kaysa sa mas mahaba. Brake mounting is post mount na 180. Stock na. So kung 180 yung rotor mo, di mo na need na maglagay ng adapter. Max rotor size niya is 203. Kung gusto mong gamit ang mas malaking rotor, gamit ka lang ng adapter. 180 to 203. So yun yung kailangan mo. Dito pala sa Rockbird Junior, itong Junior M, ito yung Prism Blue. Pag yung orange yung kulay, yun yung Junior S. Mas maliit yung size, pero itong Junior M, Prism Blue ang kulay. Ito yung may 27.5 na wheel size sa harap, tapos 26 naman sa likod. Xfusion O2 Pro R yung rear shock na gamit. 3.3 kilograms naman yung weight na ito. Recommended na fork travel dito is 160 up to 170. 30-40 din yung max na chainring size niya. Yun, SRAM UDH din sa likod, tapos IS40 to 52 dito sa harap. Sa geometry chart niya, isa lang, syempre, kasi isa lang siya. Isa lang yung size niya, medium lang. Yung Junior S, same lang, pero yung wheel size nun is designed na gumamit ng 26 sa harap, tapos 24 sa likod. Yun naman yung may copper orange na colorway. So, dun pa lang sa kulay, alam mo na kung anong size siya. So, kung mas maliit yung rider, mas okay yun. Pero kung abot naman niya to, dito na siya kasi lalaki din kaagad kasi. Yung karaniwan sa mga bata, lumalaki kaagad din. 3.1 kilograms yun, mas magaan naman. Yung frame travel nun, mas maikse, 130. Tapos, yung fork travel is 130 to 140 yung recommended na pwedeng gamitin doon. The rest is same na lang din, 30-40, yung max chainring, tapos ganun din, 42, 52, UDH, yung hanger. Isang size is small
yun. Yun yung pagkakaiba nila. Kung hanap nyo mga kapadyak, Dartmoor frames sa bisikleta Buenviaje, sa kanila kayo pwede makabili. Sila sa mga dealer ng Dartmoor dito sa atin sa Pilipinas. Meron silang website, pwede nyo i-check doon yung mga items na kinikerry nila, yung mga Dartmoor frames na available sa kanila. Nandun sa website, yung prices, andun na din. Tapos kung mag-order kayo straight dun sa website, pwede kayong gumamit ng coupon code na Anliahon. Walang space, capital lahat, para makalibre kayo ng shipping. So kahit nasa kayo, dito sa Pilipinas, sasagutin nila yung shipping fee. Libre na, hindi nyo na need bayaran. Or kung hindi nga kayo sanay na mag-order sa mga ganyan sa mga website, pwede nyo rin direct na i-PM yung FB page nila. Sabihin nyo lang din na napanood nyo dito sa Anliahon na channel yung tungkol sa mga Dartmoor, kaya naisipan nyo mag-order sa kanila. Bibigyan pa rin kayo nila ng discount and yung free shipping na promo. Ma-avail nyo pa rin yung pag nag-message kayo ito sinabi. Meron silang branch sa Las Piñas, pero parang nabanggit sa akin is under renovation yung shop nila doon. So baka hindi pa pwedeng mag-visit. Iloilo branch meron din, may FB page din na sarili. So kung taga Iloilo kayo, doon na lang din kayo mag-message. Eto, chinecheck ko ngayon dito sa bisikleta ph.com, yan yung website nila. Meron silang Dartmoor Thunderbird na CF yung carbon, available sa kanila. Rockbird Trail, eto pala yun yung trail version, available din. Red Devil tsaka teal green yung colorway ng Rockbird Trail. Bali, eto is yung stock na nakalagay na rear shock dun sa Rockbird Trail is X-Fusion pa din, pero mas maikli na yung travel, yun na yung sakto. Kung more on trail ka lang. Iba rin yung kulay na pwede mapagpilian dun sa Rockbird Trail. Sa Rockbird Enduro naman, yun yung naipakita ko. Itong dark chrome na colorway tsaka yung cosmic. Ganun din. Rockbird Junior M tsaka Junior S available din. Yun yung mga new arrival nila. Price, Dartmoor Rockbird Junior either S or M is, ang SRP niya is 70k. Tapos, ang Rockbird Enduro naman, tsaka yung trail version is pareho lang, 80k yung SRP. Links ng FB page tsaka ng website ng Bisikleta Buenviaje lalagay dyan sa description. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.